will go through for a lot of trials at saka problema sa buhay ninyo. Sabi niya, just tingnan niyo yung mga lily of the valleys. Even si Solomon inihimplo niyan sarili niya. Pag tumingin kayo sa kanya, tumingin lang kayo sa mga lily of the valleys. Ako yan eh. Tingnan mo yan. Talagang pag nakadepende tayo sa Panginoon, ay hindi tayo basta-basta mabubuwal. Tandaan niyo yan. Amen? Salamat sa Panginoon. So, sa pagpatuloy, just give me a few minutes mga kapatid dahil sila si Pastor by the way, si Pastor Ben ang mag-preach sa atin mamaya. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Sinurpresa tayo dito eh. Surpresa natin siya. Pastor, gantihan lang ano. Isang pagpapala, no? Isang pagpapala na nandito si Pastor Ben sa atin. Amen. So, mga kapatid, let us pray for a while. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. We are blessed, oh God, having Pastor Ben and his family nandito sa amin. We thank you, oh God, for them. And we thank you for the fellowship. And we thank you for the brethren who are here. We're praying, oh God, through the Holy Spirit of promise that dwelleth in us. We're praying that we may understand the words today and that we'll be able to apply them in our lives. We thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. So, Christology. What is the meaning of Christology? From the Greek word Christus and logi, study. Alright? And then the study of Jesus Christ. Alright? Kasi pag hindi natin aralin si Hesus Kristo, dyan sa labas, alam nyo naman, napakarami dyan na hindi naniniwala kay Hesus Kristo. Alright? At pag hindi natin mapag-aralan yung mga bersikulo na nagsasabi na si Hesus Kristo ay Diyos, ay talagang sisibain ta ng mga yan. Jesus Christ existed even in the beginning, in the book of Genesis until Revelation. And dyan yan si Jesus Christ. When we are talking about Lord in the Old Testament, it was Jesus Christ. And then, yan ang mapag-aralan natin. Pag sinabi na ng mga iba dyan na sabi, hanapin daw natin sa Biblia na nagsasabi daw si Hesus Kristo, sinabi niya na, hoy, ako ay Diyos, sambahin niyo ako. Talaga naman. Ibang klase yung mga argumento niyo, no? Tapos sabihin pa nila na kung Diyos daw si Hesus Kristo, bakit nanalangin siya sa Diyos? Mayroon bang Diyos na nanalangin sa Diyos? So, talaga naman. Ibang klase talaga mga argumento. May argumento sila eh. Hindi nauubusan. Talaga naman. So, ganun lang ang mga argumento nila. Pero pag aral tayo sa Biblia, mga kapatid, hindi tayo basta-basta madideceive ng mga yan. Alright? Ganun yun. So, hindi ang pag-aaral kasi natin about the Lord Jesus Christ in two ways. His deity and His humanity. No? And His work. His work. And what is His work? He is working for the past, the present, and the future, or what we call in our doctrine ay prospective. So, yung hinaharap. Kaya nga, pag nagkasala ka, bayad na ni Hesus Kristo yun eh. Binayaran niya na yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at yung darating mo pang kasalanan. Kaya nga nakakahiya, bago ka gumawa ng kasalanan, maisip mo sana, nawa, bayad na ni Hesus Kristo yung mga future sin ko eh. Kaya talagang dapat maghugas dili ka eh. Okay? Because if we are talking about the works of the Lord Jesus Christ, ay talagang He paid it all. He paid the penalty of sin. The past, the present, and the future. Kaya nga doon sa book of Hebrews, chapter 10, verse 25, tingnan natin. 26, Brad.
Hebrews chapter 10. Sa 26. For if we sin willfully, if we sin willfully, yung bang, alam naman natin kasalanan yan, alam naman natin na mali yan, hindi yan kalooban ng Diyos para gawin mo yan, ay gagawin mo pa. Dapat mo, nawaan natin to eh. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth. Alam naman natin na si Jesus Christ, namatay na eh. Namatay siya sa ating kasalanan. Namatay siya sa ating kasalanan noon. At yung present. Tapos gagawa ka pa ng kasalanan mo, sunod. There remaineth no more sacrifice for sins. Naunawaan niya? Wala nang Jesus Christ pa na mamatay pa uli para sa atin. Wala na. Tapos na ang lahat. Alright? He paid it all. Amen? Uy! Talaga mo, parang nasa minteryo tayo, no? Alright? Okay, concentrate kayo masyado. Relax lang mga kapatid. Huwag kayong matakot ni Pastor Ben. Oo. Talagang ano natin yan. I-evaluate kayo nyung pagkatapos. Talagang nanibago sila sa pastor. Nanibago siguro sila. May pastor tayong bisita. Oo. Amen mga kapatid. Oo. Pag nag-anniversary tayo, siya ang ating speaker. Oo, ito pastor, tinodo na. Talaga naman. Oo. Amen? Planuhin natin ang ating anniversary mga kapatid. At siya ang ating speaker. Oh, amen. Purihin ng Diyos. So, naunawaan natin. That is part of our study about the Lord Jesus Christ. His work, brethren, His work about paying all our sins. Alright? Sin noon, sin ngayon, at ang sunod pang gagawin mong sin. Oo. Kaya mag-iingat tayo ha. Pag hindi kalooban ng Diyos, huwag mong gawin yan. Alright? Kaya nga may kumukurot sa puso mo eh. That is the conviction now of the Holy Spirit. If you are really saved, okay, ang Holy Spirit ay nasa atin na. At pag nagkamali kayo, kakatayin tayo ng Panginoon. Ganun yan. Alright? So now, to continue about the study of the Lord Jesus Christ. Sabi nga, ang ating pananampalataya, ang ating Christianity is not based on a system like others did. Yung Mormonism, yung Islam na yan, kung kuhain nila yung mga ano dyan, mga pangalan nila, mayroon pa sila natitira eh. But if you remove Jesus Christ in the Christianity, you are nothing and we are nothing. Amen? Malapit ng Pasko, sabi nila. At babatiin niyo ako, Pastor, Happy Xmas. Yun na. Huwag niyo akong batiin ng Christmas, ano ganyan ha? At hindi ako nagpapabati ng Christmas, kaya pag hindi ako sumagot sa inyo, alam niyo na hindi ako naniwala sa Christmas na yan. Amen? Pero pag magbigay kayo ng regalo, okay lang. Talaga naman, Pastor. Alam naman yung mga regalo, Pastor, hindian mo. Blessings daw yan Talaga naman. Hindi ako nagpaparinig ha. Amen mga kapatid. So, yun ang pananampalataya natin. Amen? Our belief is not based on a system, but it is based on a person in Jesus Christ Himself. Alright? Alam naman natin na apart from Jesus Christ or apart from God, we are nothing. We are nothing. Okay? Ganun yan. In the book of John. Andoon yun. Binasa natin last week. So, even the atheist, yung mga atheist na yan, na hindi sila naniwala na may Diyos daw, sino kayang Diyos nila? Iwan ko na lamang. Opo. Sila ay mga hangal. Kasi sinabi naman sa book of Psalm,
na only the fool can say in his heart. The fool hath said in his heart, there is no God. Salamat tayo na hindi tayo mga fool. Ang fool ay sausawan lamang sa atin. Okay, mga kapatid, sausawan ng mga Pizza Hut ninyo. Amen? And yet, itong mga ideas na yan, kahit hindi sila naniwala na may Diyos, pero unknowingly, hindi nila alam, by writing the date itself, abay, nirecognize nila na mayroong Diyos. Di ba? Kasi, the BC and the AD is divided by this man. Who was that man? The Lord Jesus Christ. Tama? Oo. Ay, dapat wag silang magsulat ng date. Sabihin nila, hindi ako niwala na may Diyos. Kaya ang letter ko sa iyo, Brad, walang date yan. Tapos magtanong ka, di ba nag-send ka sa akin ng letter nung yung naningil ka ng 10% ng aking design piece, ganito, ganyan. Kailan ba yun? Walang date yun eh. Kaya ang bayad natin, wala ding, iwan ko na lamang. Pag magbayad ka rin. Pero hindi eh. Hindi talaga eh. Bakit? Kasi, it is already there to reveal every mankind that they might have no excuses at all that the Lord God or God is existing. Amen? Ganon. Bakit? Si Muhammad ba ang naghati sa Old at saka New? Hindi naman. Si Buddha ba ang naghati sa Old and New? Pero ayaw lang maniwala. Di ba? Very clear. Tama? Tapos, pag madisgrasya na sila, ma-disgrasya sila dyan sa daanan or anong kasamaang palad, tapos buhay pa. Oh my God, gaganon pa yan ng mga yan. Kita mo. Tapos ayaw nilang maniwala. Bakit masabi-sabi pa sila ng ganyan? No. So, mga kapatid, we understand that the Lord Jesus Christ is the substance and the essence of a Bible Christianity. Do you believe with me in that? Amen? Ganon yan. So, today, sabihin natin, when we study again about the Lord Jesus Christ in the Bible, no? Pag si Jesucristo na pinag-aralan natin, number 1, do you believe in the Bible that it said, Jesus is the heaven's bread for earth's hunger? Sa kagutuman ng mundo, si Jesucristo daw ang pagkain or tinapay na nagmula sa langit. Amen. Because in the Bible it said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kung nagtatrabaho ka sa pangangailangan ng iyong katawan, alright? Abay, huwag mong kalimutan na nagtatrabaho ka rin dapat sa iyong espiritual na aspeto ng buhay mo. Huwag mong kalimutan yan. Ang Diyos na nagsabi niyan. Even in the book of Exodus, in Matthew, sinabi niyan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Agree? Yes. Amen. In the book of John, chapter 6, verse 35. In the book of John, chapter 6, verse 35, sinabi dyan, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. Ikaw daw kung wala kang alam sa salita ng Panginoon, tapos may Jesus Christ harapan mo at sabihin niya, ako ang tinapay ng buhay. At sino man ang lumapit sa akin ay hindi na talaga magugutom. Baka mamaya ang reaction nila katulad ng Samaritan na pag nung sinabi na yung tubig dito sa balon na ito, ang maiinom dyan ay nauuhaw, pero yung ibibigay ko sa kanila tubig ay kailanman ay hindi mauuhaw. At ang sabi agad ng Samaritan, ay bigyan mo ako niyan. Siguro ayaw na, siguro gusto niya umiskapo, pastor, sa kagutom, sa kauhawan niya. Alright? Kung kagutuman naman na pag-usapan, baka gusto mong umiskapo, bigyan mo ako niyan para hindi na ako magutom. Abay, maganda rin man.
Sabili ka pa ng bili ng mga kapsa dyan. Grabing sugar dyan. Oo. So, si Hesus Kristo mga kapatid, in a spiritual aspect, in a spiritual matter, when we are going to study about the Lord Jesus Christ, that He is a bread came down from heaven to satisfy you, to satisfy our life. You remember, if you are really saved person, pag anak ka talaga ng Panginoon mga kapatid, kahit sa mga kagutuman na yan, pinrits nga kanina bakit ka nag-alala para bukas? Ang buhay mo nga hanggang alas 5 lang Hindi pa may ganun, pastor Oh. Tapos mag-alala pa bukas. Sabi nga doon may nabasa akong may nabasa akong article, sabi, yung namatay daw kaninang umaga, abay kagabi may mga pinaplano na raw yan. Kung anong gagawin nila bukas. Yung mga namatay kaninang umaga, kagabi pa lang daw, kahapon, mayroon na silang mga plano. Bukas punta tayo doon, ganito ganyan, ganito ganyan, punta, itong gagawin natin. Magdala tayo ng limpak-limpak na salapi doon, or punta tayo ni Alice Go, bigyan tayo ng mga limpak-limpak na salapi doon. No, mayroong ganun nakaplano na pero wala kaninang umaga namatay sila Do you understand that? Bakit tayo iniisip natin bukas? Abay, gusto mong humaba ang buhay mo. Abay, maglingkod ka sa Panginoon, kapatid. Haba talagang buhay mo. Ako nga, yung sugar mo, hindi ko nga maintindihan Lord, sa biyaya mo na lang talaga. Wala na si Sister Katkat. Umuwi na. Wala na nagbigay sa akin ng gamot. Wala na. Countdown lang tayo nito, pastor. 1, 2, 3. Ang taas kaya ng sugar ko, pastor. Itong mga ito, pinakain ko ng ice cream. Grabe. Tapos nilalapit pa talaga sa akin. Alam mo namang hindi ako makaano dyan, para ba hindi ko kayang lumayo ba? Lumayo ka man sa akin. Susundan kita. Kapatid, si Jesus Christ is the bread that can satisfy you. Gusto mong hindi ka magugutom? Sa Panginoon ka. Kay Hesus Kristo ka. He is the only one can satisfy you. Tandaan mo yan. Pero wala kang Diyos, you are nothing, tingnan natin. Di ba kayo makapagsabi ka talagang anxiety? Anong anxiety? Anxiety ka talaga. Wala kang malapitan tapos mag-Jesus Christ ka. Minsan isipin mo, dinggin kaya ako ni Hesus Kristo? Yan paano ka dinggin ni Hesus Kristo? Kaligtasan mo nga, questionably. Di ho ba? Ganun yan, kapatid. Amen? He is the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. At may sinabi din, and he that believeth on me shall never thirst. Kita mo yan? Ang salita ng Diyos, tubig yan sa Biblia. Di ba sinabi doon sa Ephesians chapter 5 verse 26? Sinabi ng Diyos yan, by the word na sinulat ni Apostle Paul, let no man, Ephesians chapter 5 verse 26, brad. Di ba sinabi na ng Diyos yan? Ang salita niya, tubig ang simbolo. That He might sanctify and cleanse the church. The church. Sino ang church? The saved believer. The saved believer. The church. And they are baptized. Some are not. But if you believe in the Lord Jesus Christ and you are a member of a church, you should have to be baptized, Okay. Now, ang church, mga kapatid, ang iglesia ng Diyos, ayan na naman tayo, iglesia na naman ni Kristo Talagang tayo makawala sinasabi na. Ang church, brethren, ay hinugasan po yan ng tubig. Amen? Do you agree with me? Hinugasan po yan ng tubig. Pastor, anong klaseng tubig yan? Magtanong ka. Ay, dyan sa bathtub. Yan ba yung tubig na sinasabi dyan? Abay, panglinis lang po yan ng panglabas ng inyong katawan. Na may mga libag, may mga dumi. Yun lang yun. Pero ano man din ang makapaglinis sa inyo ng inyong mga kasalanan na nandoon sa puso natin,
Ano ang makapaglinis niyan? Tubig din. Pero salita ng Diyos. Ayan, washing of water by the Word. Bakit? You believe in Jesus Christ. Amen ho ba? In John chapter 15, verse 3, anong sabi doon? In John chapter 15, verse 3, anong sabi doon? That He might, ano sabi dyan? Now, sabi ni Jesus Christ yan, ye are clean through the word which I have spoken unto you. Ano yung tubig kanina naglinis sa church? Salita ng Diyos. Dito, pinaliwanag niya ng maganda, ng maliwanag talaga. Malinis na kayo, sa pamagitan ng salita na sinasabi ko sa inyo or sinasalita ko sa inyo. Bakit? Because you believe in Jesus Christ. Amen. Ibig sabihin, nilinis tayo ng Diyos mula sa ating mga pangloob natin na nandyan ang ating kasalanan. Amen ho ba? So, kanina sabi, Jesus Christ is the bread of life. Okay? He is the bread of life and He is also the living water. Kaya no wonder, ang sabi niya doon sa Samaritan woman, sino man ang iinom dito, mauuhaw yan. Pero sino man ang iinom sa ibibigay ko sa iyo ay hindi na kailanman mauuhaw. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, Brad, ang magpapala sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng lakas. If you remember Moses in the Mount Sinai, he underwent into a type of fasting that is called extraordinary fasting for 40 days and 40 nights without food and without water. Alright? Dalawang beses na ginawa yon ni Moses because we know that when Moses encountered and talking in front the Lord Jesus Christ, God can satisfy him and by power, God can give him strength kahit pa walang physical na pagkain. Yan. Ganun din sa buhay natin, kapatid. Pagkapospos ka sa salita ng Panginoon, ibang klase ka. Hindi ka basta-basta. Oo. Pagkapospos ka sa salita ng Panginoon, devotion ka, magbabasa ka. Hindi niyo ba alam na habang nagbabasa ka sa salita ng Panginoon na may kasamang pag-aaral ba? Yung hindi ka ba yung casual reader lang ba? Kundi you are a student of the Bible. Abay, iwan ko lang sa inyo. Pag nagbasa ka ng salita, baka mamaya habang nagbasa ka, luluha ka eh. Ganon kaya ako. Pag nag-aral ako ng 1:00 hanggang 4:00 ng umaga, abay, minsan, Pastor, maluluha na ako. Iba ang nadudulot ng salita ng Panginoon sa iyo eh. Parang wala kang parang ibang strength na ibibigay sa iyo. Oo. Ganun yun. He is the bread and His water. Now, next. Jesus Christ is heaven's light for earth's guilt. Yung guilty tayo ba? Because of sin, no? Yung guilt feeling natin sa kasalanan. Alam niyo pag nagkasala kayo, nagigilty ba kayo? Nakaka-guilty kaya yung magkasala ka. Lalo na pag hindi ka sanay. Hindi ka sanay yung magkasala ba? Lalo kasi siyempre may Holy Spirit ka. Tapos magkasala ka, Pastor. Sa aking tumarapak na, sabi ni brother, ni brother, pagka meron ka ng trabaho na tumarapak daw. Oh. Ngayon, nasa ako? Nasa procurement. Oo. Kaya pala yung mga kasama sa trabaho, medyo mataas ang kilay pag nakatingin sa akin. Oo. Ganon. Yun pala, sa trabaho ko, siyempre, procurement, ganon. Kausap mo yung mga supplier. Oo. Pag malaking mga project, kuha ka ng supplier number 1, supplier number 2, supplier number 3. Kausapin mo yun ngayon, isa-isa. Mayroon akong
itong project. Let's say, tiles. Okay. Meron ba kayong type niya na? Oh, meron. Ba, milyon yan. Ito, oh, mayroon din. Ganun. Bigay na yung quotation ngayon. Usapin na ako ngayon. Ikaw bang nag-approve? Ako nag-recommenda. Oo, pareho lang ng specifications lahat eh. Oo, ito, ganito, ganyan. Magkaiba na lang presyo nito ngayon. Di, naku. Ito, ganyan. Ito, dito ako yayaman. pero, paatras ako eh. Hindi ako sanay niyan eh. Bay, ibang klase. Brad, pag hindi ka sanay, anong gagawin mo? Bahala kayo dyan. Bigay mo doon. Oo, yun. Baka gusto niya. Oo. Ganon pala. Pag hindi ka sanay magkasala, kapatid. Ha? Naku po. Nakaka-guilty. Di ba? Ako hindi ko sanay sa mga ganyan. Ay, di bali na. Asin ng ulam ko. Okay lang. Oo. Pizza Hut at saka, pastor? Yung full. Thou shalt not full. Oo. Sabi ko, oo. Pagka-guilty ka talaga, alam nyo, sa kasalanan, yan si Satanas. Sabi nga ni pastor, hindi ko kung makalimutan sinabi ni pastor. Sa ko lang natutunan yan eh. Oo. Ha? Na pag nag-invest pala si Satanas sa atin, abay naniningil, pati tubo, pati kapital, pati tayo. Hirap pala, no? Oo. Pag nagkasala ka, kapatid, ibang klaseng guilty. Guilt. Oo. Delikado. Ano ang solusyon ngayon? Ano ang remedyo sa guilt ng buong mundo? Ikaw nga lang yun, ha? Guilty ka na nga eh. How about buong mundo na pinag-usapan? Ganon katindi ang kamandag ng kasalanan. Ganon katindi yung sting niya. Oh, the sting of sin doon sa Book of Ephesians. Oh, di ba? Ganon katindi. Pagka tinamaan ka talaga, naku po, mag-guilty ka talaga. Eh, iba, hindi nagigilty. Wala, sanay sila eh. Oo, sanay sila sa mga gawain ganon eh. Oo, ganon na si Satan. Alright? So, ano ang remedyo? Si Jesus Christ is the answer. Kaya pag ikaw ay mayroong Jesus Christ sa buhay mo, tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, you are saved. Ligtas ka, kapatid. Makikita mo yung freedom. Di ba? Nakikita mo yung freedom from sin. Meaning, you are freed from sin, and the sin has no more dominion in your life, and he has no power over you because you overcome him in the name of Jesus Christ. Amen ho ba? Amen. Di ba? Napakasarap. Napakasarap ng feeling pag nakay Jesucristo ka. Bakit? Abay, malaya ka nga eh. Amen ho ba? Yun ang remedyo dyan eh. Alright? In John chapter 1 verse 4. Anong sabi doon, Brad? John chapter 1 verse 4. In him was life, in him was eternal life, and the life was the light of man. And the eternal life was the life of man. And in verse 9, Brad, in verse 9, that was the true light, tunay na ilaw, liwanag, kapatid, which lighted every man that cometh into the world. By the way, pagka anak ka ng dyablo, wala ka pang kaligtasan, anak ka naman talaga ng dyablo pag wala kang kaligtasan. Kaya siguraduhin mo kaligtasan mo para hindi ka anak ng dyablo. Oo. Kasi sabi na doon sa Book of John pa rin ye have your father, the devil. Oh. So, mga kapatid, ang remedyo is Jesus Christ. Pag anak ka ng dyablo, anak ka ng kadiliman, wala kang light, wala kang liwanag, ang bilis mo mapatid. Tumakbo ka dyan na madilim, iwan ko lang kung saan ka bangga ka dito, iwan ko na lang. Oo. Pero pag anak ka ng liwanag ni Jesus Christ, abay, you are children of day, brethren. Abay, hindi ka mapapatid. Hindi ka matitisod. Tama ho ba? Oh. Can you see the life in Jesus Christ? Are you happy if we are studying about the life of Jesus Christ? No. Di ba? Christology, study of Christ. Oh,
Tapos sabihin lang nila, hindi Diyos Jesucristo. Nako po. Oh. Bahala sa buhay nila. Basta atin, ang paniwala natin, Jesus Christ is God. Amen. 100% God and 100% also man. No, ganon. Ano lang. No? Alright, give me 2 minutes to 3 minutes. So, alam natin na si Jesus Christ is a bread and earth's hunger. He is a water for earth's thirst. He is a light for earth's guilt. And He is the beauty for earth's ugliness. Ugly pala ang mundo, Pastor. Kasi nga, saan ka makahanap ng nung kinreate ng Diyos doon sa kining Book of Genesis, yung detalye doon kung paano kinreate ng Diyos ang heaven and earth and then ang tao, kita mo naman kung gaano ka-perfect. When God created man in the last days, in 6 days, in 6th day, sabi nga and it was very good. It was very good. It was perfect. Pero nung pumasok na ang kasalanan sa sanlibutan, abay, parang computer daw, yung pinasok ng virus, nagkandalit-silit na Iba ang command, hindi na sumusunod sa gusto ng nagtrabaho Mayroon ganyan no? So, ganun din ang mundo. Nung pumasok na ang kasalanan sa sanlibutan, abay, curse is the ground for thy sake. Sabi nga ng Panginoon kay Adam, in the sweat of thy face thou shalt eat bread all the days of thy life until thou shalt return to dust. Grabe ang curse. Sa babae naman, sa conception mo, grabe ang maramdaman mo. Grabe curse sa mundo, mga kapatid, because of sin. Because of sin. But God, hindi niya pinabayaan na maging gano'n na lang. Kailangang may remedyo. Ang remedyo ay si Jesus Christ. Kaya nga ang ginawa ng Diyos, Adam! Gulat na si Adam ngayon. Where art thou? Sabi naman ng ibang hindi niwala may Diyos, Pastor, sabi ba naman daw, kung talagang Diyos pa siya, dapat hindi siya magtanong. Where art thou? Bakit hindi ba niya alam? Lalaga naman. Ayan na naman ang argumento mo no? Sa maka-argumento lang kung aralin mo ng maigi ang salita ng Panginoon, kapatid, may mga prinsipyo po yan. Para bang pag nag-aaral ka ba sa hermeneutics na libro, na mayroong makapangyarihang librong itim dito, sa hermeneutics na pag-aaral, may mga applicable principle dyan. Anong gagawin mo? 3 nga lang ang basic narrative or historical, doctrinal, and spiritual principle. Yung 3 yan, ibangga mo yan sa isang passage, di ba? Marami ka matutunan. Ganun yon. Of course, ang Diyos, alam niya kung saan si Adam. Alam niya kung saan yung dalawa. Alam nga ng Diyos yan kung anong ginawa nila Ayan yung nagkasala nating creation natin, ano ginawa? Nagtahi ng fig tree, pangtabon ng kasalanan nila. Alam ng Diyos yun. Gusto lang ng Diyos na ikaw mismo, malaman mo kung saan ka naman. Saan ka banda ng iyong spiritual life. Ganun yun. So, ibig sabihin, ang Diyos, mga kapatid, kahit sa pangit ng mundo, mayroong remedyo. Siya lang. Yung mundo natin ngayon, ang gulo-gulo, kahit saang ang gulo, sa Pilipinas pa lang, pag tumingin ka, madismaya ka na masisira na yung buhay mo grabe. Tumingin ka naman dito sa malapit sa atin. Ito namang Israel, dami din problema. Ang buong mundo talaga ewan. So, if you read the Bible, you will not wondering why it happens. But if you are not reading the Bible, you are just looking at Facebook or anuman, you will be wondering why it happened. Pero if you know the Word of God, you know already what's going on. Alam mo na yan. Hindi ka na ma-anxiety dyan. Bakit? Malapit ng pagbalik ng Panginoon. Because Jesus Christ is the only solution of this chaotic world that He will be coming back very soon. Amen? Salamat sa Panginoon. You don't have any question?
May mga tanong ho ba kayo sa ating pag-aaral about the Lord Jesus Christ? Matapos ninyo to, di tapos na rin tayo sa ating Bible school nyo. Amen? Any question? May mga tanong, dalawa lang daw yan. Pag tahimik na pastor, pag hindi nang it's either daw nagturo, bubo, o kayo, hindi kayo nakinig. Talaga naman. Sabi ko naman, mabihira naman. No? Tayo pa nagturo yung bubo, no? Pastor. Nagsunog, kaya tayo nagkilay. Tapos wala lang ito. Naalala ko yung teacher ko sa law, sabi ba naman, you are traveling every day, traveling with very bad roads, and coming here in the school and to know nothing. Bah, grabe ba? To know nothing. To know nothing daw. Amen mga kapatid? Naunawaan niyo ba? About the Lord Jesus Christ? Siyang tinapay, siyang tubig, siya din ang ilaw, siya din ang kalutasan sa napakapangit na mukha. Para bang wag naman na nawa na sabihin yung Jesus Christ ay kojiksan. Oo, para kuminis sa mukha nyo. Amen mga kapatid? I hope you understand something, Brad. Do you have any question? Wala kayong question? Mira. Pag hindi kayo mag-question, ako mag-question sa inyo. May nanunawaan kayo sa Christology natin? Part 3 na to ha. Oh. Pinupost pa naman natin yan sa YouTube, sa Facebook. Tapos, may nagturo ng Christology doon. May natutunan kaya sila doon. Libre yun ah. Okay, let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong biyaya. O God, without you, O God, sa buhay namin, we are really nothing. Sa biyaya nilang po kami nabubuhay at umaasa, nakasandal, Panginoon. Strengthen our faith, guide us, bless us, and continue to protect this church. Sila si Pastor dito, maraming salamat, O God. Purihin po yung pangalan sa buhay nila. Salamat po sa kanila. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Break time mga kapatid.